Muntinlupa City. Nakatutok si John Consulta. Happy, yes! Ayun, oh. Happy daw ba, Marcoleta? Ha? Happy ka daw ba? Oo, mali-mali kasi to si Marcoleta, mga kababayan. Mali-mali yung tinuturo. Diba? Kung matatandaan natin, mga kababayan, talagang ang naging tagapagtanggol or naging attorney ng mga diskaya, si Marcoleta po. Diba? Kung ating matatandaan, si Marcoleta po ang nag-iisa na talagang tumataguyod at nagtatanggol sa mga diskaya na di umano sila ay biktima lang din daw ni Zaldico, 'di ba? Naririnig natin 'yan sa mga sinasabi ni Marcoleta during Blue Ribbon Committee po. During Senate hearing, 'di ba? Talagang pinoproclaim niya sa sambayan ng Pilipino na ay hindi, etong mga ito ay biktima ito. Tapos 'di ba, kung matatandaan nyo, lagi siya nagbibigay ng script sa mga diskaya. So meaning to say, kaya nakulong, ang sabi nga ng ating mga kababayan, di umano ay kaya nakulong ng tuluyan itong diskaya dahil daw sa palpak. Na habilin. Palpak na diskarte. Ni Marcubeta. 'Di ba? Paano yan? Paano po aanohin ni Marcubeta yan, mga kababayan? Paano niya po didepensa ang kanyang sarili gayong ang mga supporter ng diskaya, especially ng mga DDS, sinasabi nila na ito ay biktima daw ni Martin Romualdez at ni Zaldico. Kayo ba naniniwala kayo na mga taong bayan na nanonood sa atin, mga kababayan ko? Naniniwala ba kayo na itong diskaya ay biktima lang din? Comment down below. Kasi ako po personally, kung ako tatanungin nyo, hindi po ako naniniwala na sila ay biktima din. Sila po ay unang-una sa lahat, ay hindi nila papasukin yan kung alam nila magiging biktima sila. Alam nila yan in the first place, katarantaduhan po na hindi nila alam yan. Diba? Tuloy natin. Ma'am, sandali lang po. Sandali lang po, ma'am. Ako naiyak na lang lola mo. Eto kasi ang masaklap dyan, mga kababayan. During nung nagsasabuatan sila, nakakatawa pa sila. Nung nagpa-interview siya sa mga asset ng kayamanan nila mag-asawa or ng kanilang pamilya, tuwan-tuwa pa sila na ipagmalaki yung mga luxury car nila, yung mga pinaghirapan nila di umano. Diba? Kung tutusin, hindi naman nila pinaghirapan yan. Bakit po? Dahil dumaan yan sa sabuatan. Marumi, illegal. Diba? Tila nagpipigil pero di na itago ni Sara Diskaya ang nararamdaman. Siyempre, diba? Nangyari na ang pinangangambahan niya mula pa ng unang sumuko sa NBI. Pasado alas 8 kagabi nang matanggap at i-print ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang mga warrant of arrest para sa kontratista. Agad inihanda ang kanilang posas. Yung pala, mga kababayan, kaya pala sising-sisi itong mga diskaya, itong mag-asawang diskaya dahil mali Mali po yung turo sa kanila ni Marcoleta. Mali po yung habilin sa kanila ni Marcubeta. Kaya nakulong. Dapat pala hindi kinukuhang attorney yan. 'Di ba? Makukulong ka kagad. Kaya no wonder, mga kababayan, tumakbo na lang bilang senador. Wala palang wentang attorney. At inakyat si Diskaya alas 9:30 ng gabi. At isinilbi na nga ang warrant of arrest. May karapatan po kayong manahimik. Ano man ang inyong sabihin ay pwedeng magamit pabor o laban sa inyo sa anumang hukuman dito sa Pilipinas. Binihisan siya ng t-shirt na dilaw na para sa mga detainee at isinalang sa medical check-up at booking procedure.
Sa gitna ng pagkuha sa kanyang fingerprints, ay hinirita ni Diskaya ang mga nag-cover sa pag-aresto sa kanya. Blurred ang Parang napikon si Diskaya no, mga kababayan. Parang pikon na pikon siya, inaasar niya pa yung mga i-cover niyo ako. No? Cover niyo ako. Oh, masaya na kayo, nakulong na ako. Parang ganoon di ba? Oh, masaya ka na, Marco Beta, nakulong ako. Di mo ako na ipagtanggol, Marco Beta. Di ba? Oh, parang pinatatamaan niya rito si Marco Beta, mga kababayan ko. Di ba? Bakit po? Dahil tingnan nyo, talagang maangas pa siya. Di ba? Maangas pa siya na i-invite mga kababayan sa mga reporter na, sige, record nyo ako, ali kayo, di ba? Ang mukha ni Diskaya sa mugshot na ito na ibinigay ng NBI. Pagkatapos makuna ng mugshot, inihanda na si Diskaya sa NBI detention facility sa Bikutan. 2 separate warrants of arrest. One for violation of Section 3E of Republic Act 3019, which is the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, and another warrant for malversation of public funds or property through falsification. These are 2 separate warrants. The warrant which does not carry any bail is yung kaso po na malversation. Isinakay si Diskaya sa isang itim na SUV. Eksklusibong nakasama ang GMA Integrated News sa pinag-iinitan kayo, GMA, mainit sa inyo si Diskaya. Sumama pa kayo dyan. Kahit sino naman mga kababayan, 'di ba? Iinit ang ulo, pinahamak ka eh. Bakit kasi si Marco Beta ang kinuha niyong attorney? 'Di ba? Bakit si Marco Beta ang kinuha niyong bigay ng script? 'Di ba? Eto po, isang halimbawa ito mga kababayan na wala na, mahihirapan na po yung mga kontraktor na makipagsabuatan dahil sa ginawa ng ating mahal na Pangulo. Diba? O dahil meron na pong nasampulan eh. Diba? Oo. Kahatid kay Diskaya sa NBI detention facility sa Muntinlupa City. Dito nga sa loob ng sakyan ng NBI kung nasaan ngayon ito si Ginoong Diskaya. Makita natin na pantay sarado siya ngayon ng mga tauhan ng NBI at mayroon siyang suot na sombrero at siya din ay niligyan ng posas. No? Huwag mo sabihin pati yung sombrero niya, luxury bahagi ng protocol ng NBI sa mga binabiyahe no, ng mga merong arrest warrant no, na in-issue ng korte. Sa gitna ng aming biyahe, biglang nagsalita si Diskaya. Sorry, what's your name again? What's your name again? John Consulta. Okay. Do you want to know what color bra I'm wearing? So you can report it as well. I just want to ask, ma'am, your thoughts about this. What do you think? I would love to hear from you, ma'am. I'm fine, I'm good. Pagdating sa NBI detention facility, muli siyang pinasulat sa ilang dokumento at kinunan ng fingerprints. Maya-maya lang ay dinala na siya sa kanyang kulungan kung saan siya matutulog sa kauna-unang pagkakataon. Nako po, parang nangaasar pa si, pag nag-report to si John Consulta, parang nangaasar pa. Parang inaasar si Diskaya sa unang pagkakataon daw na matutulog si Diskaya sa bilangguan. Ito ang patunay mga kababayan, itong pagpasok ng Diskaya, ay ito po ang pagpapatunay na talagang meron pong batas. Na talagang merong ngipin, merong pangil ang ating mahal na Pangulong si PBBM. Diba? Para sa mga tampalasang ito. Diba? Para sa mga kutong lupa na mga tarantado na wala pong pinagkabaitan. Diba? Dahil sa sobrang pagkabait nila, yan, dyan na sila masisiraan ng bait. Diba? Kasi pera ng taong bayan po ang usapin dito. Wala po, no exemption dito, ika nga. Kaya nga ang pinagtataka natin mga kababayan, kahit may endorsement na
ng mahal na Pangulo itong kay Martin Romualdez na kasuhan. Bakit parang tila, no? Tila ba parang pag naririnig yung pangalan ni Romualdez, parang ano po, no? Parang natitiklop ng bahagya ang DOJ, parang nagiging question nga ng taong bayan, bakit pagdating kay Romualdez, parang hindi nagsasalita si DOJ, no? DOJ Secretary Remulla. Dapat maano itong mga ito, masawatan itong mga kasabwat talaga ni Diskaya during their term. Di ba? At alam naman natin kung sino yung mga yan. At saan sila na mayagpag, di ba? During 2016 onwards. At alam po natin kung sino ang pangulo diyan. Diba? Alam po natin kung sino ang bata ni Digong dyan. Diba? Saka itong 2022. Diba? At hanggang 2024. Diba? Kaya ito mga kababayan, isang magandang senyalis ito na ang ating mahal na Pangulo ay talagang desidido sa isawata itong mga itong mga tampalasan sa Senado, tampalasan sa sa tawag dito, sa Senate at sa Congress, mga kababayan ko. Kasi ito isa sa mga salot tong mga ito 'di ba? Nagpapakasasa po sa atin sa ating kaban ng bayan. Kaya nararapat lamang po na masunod ito sa mga Diskaya. Kayo, pabor ba kayo na maimbitahan or makasuhan na yung mga dapat makasuhan dyan? Kaya parang ako personal opinion ko lang. Ako kasi naniniwala ako mga kababayan na may posibilidad na si Romualdez talaga ay kaugnay dito. Imposibleng hindi. Dahil magkaututang dila sila ni Zaldico 'Di ba? Pero ang ating mahal na Pangulo ang nasisira po. Remember, ang pangalan po ng ating mahal na Pangulo ang ginagamit nila para di umano doon sa insertion. Tignan nyo, nadadawit pati pangalan ng ating mahal na Pangulo na which is hindi dapat. Diba? Parang unfair nga naman sa Diskaya ito, no? Na naging attorney pa nila. Sa tawag dito, Senate hearing, si Marco Beta, makukulong naman pala sila. Parang ang ginawa nga dito kay Sara Diskaya, kaya parang medyo pikon siya, parang siya lang inipit nitong mga malalaking isda. 'Di ba? Pero ako naniniwala ako, no? 10 ng kasamahan ko. Naniniwala kami na itong mga malalaking isda na ito ay mahuhuli ito.